Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Geraldine S. Benavides ang magtatalakay ngayong araw. Ating talakayin ang patungkol sa wika at kultural ng diversidad, ugnayan at pagkakaisa. Bago tayo magsimula, nais ko muna kayong kamustahin. Mabuti naman ba ang inyong mga koneksyon? Naway mabuti ang inyong koneksyon nang sa ganon ay maintindihan at maunawaan ninyong mabuti ang ating tatalakayin. Ayan, ano nga ba ang kultura? Kapag sinabi nating kultura, ito ay mga pangkat ng mga taong naninirahan sa isang bansa, bayan, pook o pamayanan ay may sariling kultura. Ang kultura sa payak na kahulugan, ito ay isang sining, literatura, paniniwala at kaugalian ng isang pangkat ng mga taong nananahan sa isang pamayanan. Ayan, kapag sinabi nating kultura, ito raw ay isang pangkabuuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan sa mundo at sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay hango sa paniniwala, tradisyon, uri ng pamumuhay at iba pang mga bagay na nag-ugnay sa kanila at nagpatibay sa bigkis ng pagkakaisa na siyang nagpapalaganap ng kanilang pangkalahatang diwa, pananaw, kaugalian at adhikain. Ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina na ang kultura raw ay sumasalamin sa ating bansa, na kung saan ay makikita ang ating pagkakilanlan na hango sa paniniwala sa mga tradisyon na ating isinasabuhay. May dalawang uri ng kultura. Ang una ay ang material na kultura at di material na kultura. Kapag sinabi nating material na kultura, ito ay ang kultura na isang bagay na nakikita o nahahawakang pisikal. Nabibilang dito ang mga kasangkapan, kasuotan, kagamitan, bahay at pagkain. Samantalang kapag sinabi nating di material na kultura, ito ay ang mga kaugalian, tradisyon, panitikan, musika, sayaw, paniniwala at relihiyon, pamahalaan at hanap buhay ay sumasaklaw sa di material na kultura. Ayan, naiintindihan nyo ba kung ano ang kultura? Ngayon naman ay dumako tayo sa wika. Ano nga ba ang wika? Kapag sinabi nating wika, anong una ang pumapasok sa inyong isipan? Ang wika ay ginagamit natin sa ating pakikipagtalastasan. Ito ay isang kabuuan ng mga sagisag sa paraang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaugnay, nagkakaunawaan, at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Ang wika rin ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ayan, kapag sinabi kasi nating wika, ito ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw. Ito ay simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag natin ang mga nais nating sabihin o ang ating mga ideya at kaisipan. Sumunod, ang bawat wika ay angkop sa bawat kultura. Sinasabi dito na ang bawat wika raw ay angkop na angkop sa kulturang kinabubuluhan nito. Magagamit din ng isang wikang hindi katutubo sa isang pamayanan, ngunit ito'y hindi kasimbisa ng wikang likas sa nasabing pook. Sa katotohanan, ang ganitong pangyayari ay malimit maganap sa mga bansang nasasakop ng ibang bansa. Natural lamang na pairali ng mananakop ang kanyang sariling wika sa kanyang nasasakupan. Sa isang halimbawa nito ay ang bansang Pilipinas na ilang taong sinakop ng mga Kastila. Sa panahong iyon ay pinilit ng mga Kastilang pairali ng kanilang wika upang siyang gamitin ng mga Indyos na may ibang kultura. Nakapasok din kung sa bagay ang ibang bansa sa ating kultura at ang mga ilang kultura ng Kastila, kaalinsabay ng pagpapairal ng kanilang wika at relihiyon.
Subalit, hindi sapat ang gayon upang maipahayag ng mga Pilipino sa wikang Kastila ang kanilang kaisipan. Maliban sa ilang nakapag-aral sa Europa o mga banyagang na nag-aaral sa ibang bansa. Sinasabing walang wikang superior sa ibang wika. Magkakapantay-pantay ang lahat ng wika at kultura. Ito ang ginigiit ni Franz Boas nang nagsimula ang ikahuling bahagi ng ika-19 na siglo. Binibigyang diin ni Boas na kaya ng lahat ng wikang ipahayag ang anumang gustong ipahayag ng katutubong nagsasalita nito. Ngunit sa iba-ibang kaparaanan at estilo ayon sa kulturang iniiralan ng nasabing wika. Ayan, alam naman natin na ang pinakamabisa sa mga Amerikano ang wikang Ingles para sa kanilang kultura. Alam naman natin yan. At gayon din ang wikang Nipongo na mas kilala na naman natin na ayun ang wikang ginamit ng mga Hapon. Ang Mandarin sa mga Inchek, ang Filipino sa mga Pilipino at marami pang iba. Hindi natin maipipilit ng mga Amerikano na mas mabisa ang kanilang wika kaysa sa mga Pilipino. Mas mabisa ang wikang Ingles kung Amerikano ang gumagamit at ginagamitan. Gayon din sa wikang Filipino, higit na mabisa kung ang kausap ay kapwa Pilipino. Nauunawaan ba? Ayan. Dumako naman tayo dito. Ang wika at kultura ay magkabuhol. Sinasabing magkabuhol daw ang ating wika at kultura. Alam naman natin na matalik na magkaugnay ang wika at kultura, kaya nga naririnig natin na magkabuhol ang wika at kultura. Hindi natin maaaring paghiwalayin ang wika at kultura. Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura. Kaya naman ang wika ang siyang pagkakilanlan ng isang kultura. Lagi nating tatandaan yan. Basahin naman natin ito. Sa kultura ng mga Eskimo, may 15 katawagan sila sa iba't ibang kalagayan ng nyebe o kilala natin sa Ingles na snow. Snowflake, frost, fine snow, drifting particles, clinging particles, fallen snow, soft deep fallen snow, crust on fallen snow, fresh fallen snow floating on the water, snow bank, snow black, snow cornice, blizzard, at severe blizzard. Hindi maaaring isang katawagan lamang ang gamitin ng mga Eskimo sa iba't ibang kalagayan ng nyebe, sapagkat ang snow ay parte na ng kanilang kultura at ang 15 katawagan na yon ay napagkasunduan ng pangkat nila. Sa kabilang dako naman, hindi rin naman angkop sa ating mga Pilipino na gamitin ang 15 katawagan sapagkat wala namang nyebe dito sa bansang Pilipinas. Sa madaling sabi, hindi ito parte ng ating kultura. Lagi natin yan tatandaan. Bagamat isang salita lamang ang ginagamit ng mga Pilipino, nyebe. Wala talagang katawagan tayong mga Pilipino sa snow sapagkat alam naman natin na ang nyebe ay galing sa wikang Kastila na niebe. Ngunit hindi nangangahulugan na mahinang uri ng wika ang Filipino kung ihalin tulad natin siya sa wika ng mga Eskimo. Pansinin din natin na kung mayroon silang iba't ibang katawagan sa nyebe, syempre, wala naman silang mga katawagan tungkol sa pagsasaka. Sabihin na natin sa mga uri ng bigas sa Pilipinas, katulad ng sinondomeng, bordagol, banay, masipag, malagkit, at marami pang iba. O hindi kaya sa iba't ibang luto ng bigas na sa wikang Ingles ay tinatawag nilang rice, di ba? Naiintindihan nyo ba? Mayroong pagkakaiba sa bawat wika na ating sinasalita. Maaaring may mga magkasing kahulugan tayong salita na maaaring kapareha ng ibang bansa, ngunit nagkakaiba lamang ito sa kung paano natin siya isabuhay bilang ating kultura. Alam naman nating lahat kung gaano kahalaga sa atin ang wika at kultura. Siyempre, habang may
tao may wika at kultura. Habang yumayabong ang panahon at patuloy na dumadami tayo, patuloy ring nagbabago o alam naman natin ang wika ay dinamiko, patuloy na nagbabago sa haba ng panahon. Mahalaga ang wika sa isang bayan, hindi lang sa atin kundi sa lahat. Dahil ito ay ang anumang binibigkas o isinusulat ng tao upang maipahayag ang kanyang saloobin. Ang wika din ang siyang nagbibigay pagkakataon para sa mga tao sa iba't ibang lugar upang makapag-usap tayo, upang magkaintindihan tayo at upang makabuo ng pagkakaisa sa loob ng isang bansa. Ang kultura naman ay ang bagay na tumutukoy sa pangkalahatang gawain o aktibidad ng isang lugar. Kung walang wika, sa tingin nyo, magkakaintindihan ba tayo? Magkakaisa ba tayo? Di ba hindi? Walang bansa na sapagkat hindi tayo nakakapag-usap, wala tayong komunikasyon, syempre, di ba? Sa tingin nyo, magkakaintindihan ba tayo? Magkakaroon ba tayo ng isang desisyon para sa botohan kung hindi tayo nagkakaintindihan, di ba? Kaya alam natin kung gaano kahalaga ang wika at kultura sa ating bansa bilang pagkakakilanlan nating mga Filipino. Ayan, kung inyong mababasa, ang simpleng paggamit daw at paggalang sa wika at kultura ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga. Ating gamitin ang sarili nating wika at bumuo ng isang kultura na kagalang-galang o ginagalang ng lahat at tayo'y makakabuo ng isang bansang may pagkakaisa at higit sa lahat may tiwala sa isa't isa. Bilang pangwakas ng kahalagahan ng wika at kultura, ang wika ay balangkas ng pinili at isinasaayos na set o kabuuan ng sinasalitang tunog sa paraang arbitraryo upang magamit sa pagpapahayag ng ating damdamin, kaisipan, kaugalian at uri ng pamumuhay o kultura ng isang pangkat sa isang bansa o lipunan. Lagi nating tatandaan na ang wika ay dinamiko, na ang wika ang siyang nagiging koneksyon upang magkaugnay-ugnay lahat tayo bilang isang Pilipino. Ayan, naway naintindihan nyo ang aking mga sinabi at matandaan nyo kung gaano nga ba kahalaga ang ating wika at kultura. Ngayon, dumako naman tayo dito ukol sa wika at kulturang Pilipino ni Zeus A. Salazar. Ang totoo, wika at ang napapaloob at kinapapalooban nitong kultura ang bumubuo ng tinatawag na ethnos sa Griego o Volk sa Aleman. Na ang ibig sabihin daw ay isang bayan o pamayanan, komunidad na may pagkakabuklod dahil sa sariling wika at kultura. Malapit-lapit ang pagkakaugnay nito ng wika at kultura sa ating kahawig na konsepto na maaaring mas malawak o may mas makitid na saklaw. Ang tinutukoy na konsepto ay ang bansa, na kung saan andun tayo, na siyang pagkakabuo sa kasaysayan ng isang kulturang pinapahiwatig ng isang wika sa loob at bisa ng isang estado. Kapag sinabi naman nating ethnos o bayan, bilang kabuuang may sarili at natatanging wika at kultura, ito ay isang umiiral na pagkakultura. Samantalang ang bansa ay isang pagbubuklod o nagbubuklod na kabuuang pangkultura na resulta ng isang pagsulong sa kasaysayan na humahantong sa pagkabuo ng isang estado. Ang kultura daw ay pagkakabuklod na ito ay pinapahiwatig at nakikilala higit sa lahat ng larangan ng wika. Naiintindihan nyo ba na ito ang nagsisilbing gabay upang magkabuklod-buklod lahat ng tao sa isang bansa, upang magkaroon ng isang maayos na ugnayan ang lahat. Kaya mula sa pinakamaliit na pagkakabuong kultural hanggang sa pinakamalawak ang nagpapakilala ng identidad sa labas, pati na rin sa loob bilang kamalayan sa sariling atin ng pagkatayo, ito ay ang wika. Wika ang nagpapahayag ng diwa mismo ng kinauukulang kultura.
Sinasabi rin na ang wika daw ay hindi lamang tangi at di maiiwasang kasangkapan sa pakikiugali sa loob ng isang kabuuang kultural, kundi ang pinakabalangkas pa rin ang pagkakaunawa ng realidad kung paano natin nadarama, inuuri, isinasaayos at natatarok upang hubugin ng isang kultura ang mga katotohanan at ang lahat ng bagay. Isang halimbawa na rito ang isang manlalakbay. Siyempre, kapag naglakbay ka sa ibang lugar at hindi ka galing doon, siya ay mananatiling walang muwang sa labas ng alinmang kulturang hindi niya kinabibilangan. Naiintindihan nyo ba? Hindi siya magiging isa doon hanggat hindi niya naaangkin kung paano gamitin ang wika dito. Hanggat hindi na itutugma ang kanyang mga salita o pananalita katumbas nitong kilos o asal at damdamin, mamamalagi siyang parang manikang nagsasalita. O kaya tulad ng mga tauhan sa isang pelikulang banyaga. Naiintindihan nyo ba? Kaya grabe, gaano kahalaga yung wika at kultura. Malalaman mo talaga kung ano ang identidad at pagkakilanlan ng isang tao. Muli, palagi nating tatandaan na ang wika at kultura ay tunay na magkakambal na hindi natin pwedeng paghiwalayin sapagkat ang wika ay napaka-importante sa isang bansa o isang bayan dahil dito ay anumang binibigkas o naisipahayag ng tao ay kailangan nating gamitin ang wika upang maintindihan at maunawaan. Ang wika ang siyang nagbibigay pagkakataon para sa mga taong nasa iba't ibang lugar upang makapag-usap, upang magkaintindihan at upang makabuo ng pagkakaisa. Ang kultura naman ay ang mga bagay na tumutukoy sa pangkalahatang gawain o aktibidad ng mga tao sa iisang lugar. Kung walang wika, walang bansa, sapagkat hindi tayo makakapag-usap, wala tayong komunikasyon sa kadahilan ng walang nag-uugnay sa bawat tao sa iisang bansa. Walang pagkakaisa at higit sa lahat, walang mabubuong kultura. Ang wika ay tagapagbigkis ng isang lipunan. Naiintindihan nyo ba? Naway may naintindihan kayo sa aking tinalakay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.